Kumusta po kayo mga kapatid? Second Sunday po ng January po ngayon. Tama po ba? Pangalawang linggo pa lamang po ng Enero sa taon pong ito ng 2024. And I believe God is doing great in our lives. Amen po ba mga kapatid? Ayan, isusurprise po tayo ng Panginoon. Bawat araw, meron po siyang magandang bagay na ibibigay po sa atin. Kanina po may nabanggit po si Ate Elsa. Kumusta po yung mga dreams po ninyo, yung in-envision po ninyo last year na 2023, nangyari po ba ito? So titingnan po natin mga kapatid, ano po yung mga factors, bakit hindi po nangyari, or bakit po ibinless ng Panginoon. Malamang po, more or less, may kinalaman po yung pag-aaralan po natin sa umaga pong ito. Ang topic po natin this morning is about partnership with God. Pwede po ba nating sabihin, partnership with God? Hindi ko po alam kung na-experience nyo na po talaga in opening a business, tapos po yung pong ating pag-aaral or anything regarding our career, in our family. So, meron po ba tayong ganito pong klaseng aspiration na every time mag-start po tayo ng isang bagay, we make it sure na nakikipag-partner po tayo sa Panginoon. And kagaya po ng atin pong inawit na handon po yung presence ng ating Panginoon. So, partnership with God. Ang text po natin ay nasa Psalm 127, 1 and 2. Familiar verse po ito sa atin. Actually, itong verse po na to ay madalas ginagamit po sa pagbe-bless po ng isa pong bagong bahay or isang tahanan, no? House blessing. Psalm 127, 1 and 2. Sabi po dito sa verse, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. Sa Tagalog po, para lalo pong mag-sink in po sa atin, mas maunawaan po natin, mga awit, 127, 1 hanggang 2. Maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Hindi dapat pakahirap, magpagal sa hanap buhay, maaga pa kong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Ito pong mga awit po na to, meron po siyang ina-assert, meron po siyang ikinu-confirm at pinapakita po sa atin. Meron po mga unless na makikita po tayo dyan. Ang una po, unless the Lord builds. Pangalawa po, unless the Lord watches. Yung pangatlo po, hindi po binanggit yung unless, pero alam po natin that He is the one who gives. Kaya yung pangatlo po natin, unless the Lord gives. Ano po yung tatlo po na yan? Unless the Lord builds, unless the Lord watches, unless the Lord gives. Maliban, yan. Sabihin nga po natin, unless. Maliban, ibig sabihin, meron pong segue po yan no? Kamisan ipinapakita po sa atin yung pong negative, yung downside, tapos unless, kung ang Panginoon makikita po natin nakikilos, unless meron pong difference, meron pong mangyayari. So unless the Lord builds, maliban na ang Diyos ang nagtayo, unless the Lord watches, malibang ang Panginoon ang magbantay, unless the Lord gives, malibang ibigay ito sa iyo ng Diyos. Pag pinag-uusapan po natin ang build, ano po kaya ang nakakabit po dito? Ayan, naka-incorporate po. Kadalasan, pag sinasabi po nating build, ano po ang more or less mga bagay po na ikinakabit po natin sa build? We are building what? Ano po ba ang mga itinatayo po natin? Pwedeng literal po na bahay. Ang marami po sa atin, mga young married couples, mga bagong mag-asawa, ang dinidream po nila bukod sa car, usually makapagtayo ng bahay.
Iba po kasi yung meron po kayong bahay. At sabi po natin, yan po yung mga asset talaga na lumalaki, mga asset po na hindi po siya parang sabihin po natin lumiliit ang value, papataas ng papataas po yan. So, pwedeng literal po na bahay ang binibuild po natin. Pero yung build, salita pong build, kinakabit din po natin sa family. We are building a family. Tama po ba? We are building a happy home. Kadalasan gusto po natin yan, no? Yung masaya na pamilya. Lagi ko pong binabanggit po sa akin pong maliit na pamilya yan. Ako ang gusto ko lang masaya tayo. Yan, sabay-sabay tayo. Kaya pinagtatawanan ako ni Kay. Kasi pagkakain na, gusto ko, sabi ko, sabay-sabay tayo. Unti-unti na natin. Hiwa-hiwalay pa tayong kumain. Sabay-sabay tayong kumain. Ayan. Tapos kung pwede, hindi nagmamadali. Yun ang nagkukwentuhan, nagtatawanan, mga ganyan. Ganun po ba kayo sa bahay po ninyo? At least meron pong fellowship. Imagine po ninyo kung 5 lang kayo, 3 lang kayo, hiwa-hiwalay pa kayong kumain. Ang lungkot naman ng bahay. Pagka ganon, malungkot ang bahay, malungkot ang buhay. So we are building a family. We are building our child's future, our children's future. Tinatatag po natin ang kinabukasan ng atin pong mga anak. Tama po ba? Kaya nga po, ginagapang po natin sa hirap. Yung iba nag-abroad pa. Nagsisika po talaga, nagtitiis po na hiwalay sa anak para i-build yung future ng kanyang mga anak. Ano pa po ang mga binibuild po natin? Our career. Mga personal na career po natin. Meron po kasi tayong dream din. Gusto po nating umangat. Gusto po nating ma-promote. Wala naman pong masama sa mga bagay po na yan. Kaya nga tayo nag-work. Gusto po nating kumita ng malaki. Di mas napopromote tayo, mas kumikita po tayo ng mas malaki. Tama po ba, mga kapatid? So, ano pa bang binibuild po natin? Itinatayo po natin. Yung iba, we are building our reputation. Tama po ba? Gusto po natin, merong reputation tayo, ganito tayo nare-recognize, ganito po tayo nakikilala. Pero tama po ba? Alin po ba mas mataas? Reputation o character? Character, tama po ba? Kasi yung reputation, kung ano ka sa tingin ng iba. That is reputation. Pero yung character, kung ano ka talaga. Yun po yung katotohanan nun. Kaya ang God mas after po na i-build ang ating character rather than our reputation. So hindi lang basta, kumisan ang tingin natin parang gano'n no? Ang tingin ko, napakabait nito. Yung pala hindi mabait. Diba? Hindi pala talaga yun yung real character po niya. Kasi yung character po talaga yung binibuild ng atin pong Panginoon. Ano po ba ang mga nakakabit pa sa salita naman na watches? Yung isa sabi natin build, yung isa sabi unless the Lord watches. Ano po ba ang mga tinitingnan? Normally, ang tinitingnan po natin, yung po mga bagay that we, parang sabihin po natin, mga bagay na bunga, no? Fruit of our labor, hard work. Yung mga bagay na napossess po natin because of hard work. Tama po ba? Yun po yung tinitingnan natin. Yun po yung binabantayan talaga natin. O nakapagtayo ka na ng bahay, nakapag-build ka na ng bahay. Usually, yan yung binabantayan natin. Kaya minsan, merong mga gawain sa church, meron tayong mga outing, retreat. Sabihin mo, ay, hindi ako makakasama, walang magbabantay ng bahay. O, tingnan po natin, di ba binabantayan yung bahay? So, isa yan sa binabantayan natin, mga bagay na nakamit po natin, bunga ng ating pagtatrabaho. Naalala ko po, meron po akong isang kaibigan, yumaman na po siya ng yumaman. Hanggang ang dami-dami na po niyang sasakyan, mga anak niya, titiisan ng sasakyan. Pero siyempre, yung sa tatay, medyo iba ang sasakyan. Bumili po siya ng Toyota Land Cruiser. So, magkano po ang alam niyo sa presyo ng Toyota Land Cruiser? Mga 5.7, mga ganyan, almost 6 million. Grabe po, pag nagkasasakyan kayo ng
almost 6 million. Alam po ninyo, yung makabili kayo ng second hand, ang dami ng andent, ang dami ng gas-gas. Tinitingnan nyo pa rin no? Nalalaman ninyo kung nadagdagan yung gas-gas ng sasakyan ninyo, nadagdagan yung gas-gas ng motor ninyo. Tama po ba? Alagang-alaga po yan Kasi biro po ninyo, hindi naman basta napossess mo lang yan Hindi lang basta napunta sa atin yan. Bunga po yan ng ating pag-iipon, bunga po yan ng ating pagpapagal. Amen po. Ito po, balikan ko lang po. Going back doon sa aking kaibigan, bumili po siya ng Land Cruiser. Ganun nga po yung halaga. Ang kwento po niya sa akin, hindi po siya makakain ng papasok sa mall. Hindi po siya makakain. Why? Hindi niya matatanaw yung sasakyan niya. Gusto po niya, hahanap po siya ng kainan. Normally, kumakain po siya sa NLEX. Bakit po sa NLEX? Yung NLEX kasi bukod-bukod yung mga fast food po dyan no? Tapos mga salamin ang paligid. So pag ipinarada mo yung sasakyan mo, habang kumakain ka, natatanaw mo. Diba? Bawat kagat mo ng fried chicken, tinitingnan mo yung Land Cruiser mo, kung nawawala, kung may nakadikit, sinandalan. Diba yung mga ganyan? Sinandalan, tapos nagasgas. So, yun po yung mga kapatid, tinitingnan ang mga bagay po na yan. Marami pa pong mga bagay, tinitingnan po natin yan. Sabi, watches, things that we possess because of hard work. And another thing, sabi natin, unless the Lord gives. Ano po ba yung mga bagay na gusto mong matanggap? Mga bagay naman na iniisip mo, dapat ma-receive ko to. So, ang pinag-uusapan po natin dyan mga kapatid, malamang yung blessing, yung peace, yung joy, yan po yung mga iniisip po natin. Security, o kaya po hope, yung pag-asa. Gusto po natin yan na matanggap mga kapatid. So, ang lesson po na ito mga kapatid, ay makikita po natin that it is foolish to try to do something independently of God. Yung subukan mo ang maraming mga bagay na magtrabaho ka apart from the Lord. Yung sobrang independent ka. Alam po ninyo yung hard work, yung pong sobrang masigasig po kayo. Kanina meron po tayong binanggit po dito sa verse sa Tagalog. Yung ang aga-aga mong gumising, gabing-gabi ka nang matulog. So yung ini-stretch mo yung araw para kumita ng extra. Wala pong masama doon. Pwede naman talagang kumita. Pero ito po yung atin pong gustong makita po doon. It's a foolish thing to try to do something independently to God. Yung gumagawa po tayo ng hiwalay, napaka-independent po natin sa Panginoon. At ang reliance po natin, nasa sarili lang po natin. Ang sumulat po ng awit 127 ay si Solomon. So, alam po natin na si Solomon, punong-puno po ito ng katalinuhan and ganun lang po niya binoview ang buhay. At tama po yung kanyang perspective, tama po yung kanya pong pagtingin sa buhay. Hindi po, kaya ito po, hindi po yung karunungan lang na human knowledge, hindi lamang po dunong na pangtao. Ito po, wisdom po talaga yung na kay Solomon. So, siya po ang sumulat nito at talagang ma-appreciate po natin yung wisdom na nasa kanya, no? At dito po sa kanya pong sulat, parallel po ito sa familiar na book na alam po natin siya ang sumulat. Ano po yung book na yon? Ecclesiastes, di po ba? Sa Ecclesiastes ay ipinakita po niya yung futility of everything apart from the Lord. Sabihin nga po natin, futile. O parang tulog na kayo Sabihin nga po natin, futile. So hindi po natin madalas na encounter po yung salita na yan, pero alam naman po natin, no? Naririnig na po natin, hindi bago sa tenga, madala nga lang po, no? Pero ano po ang ibig sabihin pag sinabing futile? Pag sinabi natin futile, incapable of producing any useful results.
Yan po ang ibig sabihin ng futility of life. Pag sinabing futile, incapable, gumagawa ka ng mga bagay na hindi na po useful, walang useful results. Actually, simpleng one word, pagka pinag-usapan yung futile, it's vapor, no? Parang singaw lang siya. Parang isang ganun lang, wala na. So, anything na pinaghirapan natin away from the Lord, apart from the Lord, saglit lang naman pala talagang mawala. Isa pong meaning pa ng futile ay, futility is frustrating quality that wears away at one's confidence. It can produce a sense of hopelessness that leads us to think that nothing will work out. Yan po yung parang makikita po natin, nakakabit pa rin po yan sa una. Lahat ng pagpapagal, lahat ng paghihirap natin, nauuwi lang po sa wala. Meron po ba kayong ganon? Yung parang pagod na pagod ka buong araw, but at the end of the day, parang naubos yung araw ko, wala din namang talagang useful results. Wala din naman talagang nangyari. Hindi fruitful, hindi mabunga. So, isa po yan sa meaning. Pag sinabing futile, fruitless, walang kabunga-bunga, mga kapatid. So, kaya po maganda na tingnan po natin yung partnership with God. Ano ang dinudulot na bunga po nito sa atin? Yung pakikipag-partner po sa Panginoon. Kung lahat ay sinasabi po nating meaningless o kaya vapor, wala pong useful results away from the Lord, mahalaga po makipag-partner po tayo sa Panginoon. Dito po sa 2 verses po natin, meron po tayong mga ilang titingnan na mga bagay na makakatulong po sa atin para lalo po tayong ma-motivate. Ano man po yung dreams natin, ini-envision po natin in 2024, what we are building in 2024, ikabit po natin yan dito sa verse na to. Tingnan po natin, no? Hindi po tayo bibiguin ng atin pong Panginoon. The benefits of partnership with God. Ang number 1 po natin, God wants to be in charge. Hello mga kapatid. Ito po pala yung isang magandang bagay kapag nakipag-partner po tayo sa Panginoon. Siya po ang in charge. Ang pinaka-usual po natin, tayo po ang in charge sa buhay natin. Tayo po ang talagang namamahala, ginugovern natin ang buhay natin. Even as Christians, tama po ba? Kung minsan, tinanggap natin si Lord, sabi natin, we are trusting God, pero sa galaw po natin, sa action po natin, mukhang hindi naman, no? Hindi tayo umaasa sa pwedeng gawin ng Panginoon. So, God wants to be in charge. Ulitin ko lang po yung verse natin, verse 1, unless the Lord builds the house, mukhang sinasabi na malibang siya ang magtatag, those who build it labor in vain. Nababaliwala yung mga taong nag-labor, yung nag-invest ng hard work, nababaliwala. Unless the Lord watches, maliban ang Panginoon na magbantay over the city, the watchman stays awake in vain. Kahit po mulat na mulat po tayo, magbantay po tayo buong magdamag, para po tingnan kung mai-endanger yung city. Pag hindi po binigyan ng protection ng Panginoon, wala din po, no? Magugulat ka na lang, wala pala itong protection. So ano makikita po natin dyan po sa verse na yan? God wants to be in charge. God wants to be involved. Gusto po niya, bahagi po talaga ng pamamahala ng anumang bagay na atin pong gustong maabot, atin pong gustong i-build, at atin pong binabantayan, na handon po siya. So, ang Panginoon yung nag-guard, ang Panginoon yung nagbabantay. Kung meron po tayong business, yung sinasabi nating partnership with God, hindi tayo mismo ang nagpapatakbo, kundi ang Panginoon ang nagpapatakbo po nito. So in our family, more or less, ang pinaka-context po talaga nito is about family. Kasi po yung mga sumunod po na verses ay binanggit po dito about children.
So gusto po nating magkaroon ng matatag, matibay na pamilya. Ang dapat po ang Panginoon ang nagtatatag po nito. So paano po ba yon, Pastor? Bigyan nyo nga kami ng practical na paraan. Kasi masyado yatang mataas at spiritual. Pag sinabing, si Lord ang magtatag niyan. So ano po ba ang idea nun? Ibig bang sabihin po nun, si Lord ang kukuha ng martilyo, tapos siya po ang hahawak ng pala. He is the one who will build your house. He is the one who will build your family. Ibig po bang sabihin ay ganon? Alam po ninyo, dapat yung foundation, maintindihan po natin. Ang foundation po talaga kasi natin ay Word ng God. We are building your career, we are building your family, your dreams, using the Word of God by being obedient to the Word of God. So, that's how it is. Iyon po yun mga kapatid. Paano ko itatatag ang aking future? Dapat tinatatag po natin ang future natin, nakasama ang Panginoon, sinusunod po natin, ino-obey po natin ang Kanya pong salita. Amen po ba mga kapatid? So yun po yun mga kapatid. Baka nalilito po tayo na paano yun? Sa practical side, paano nga ba na si Lord ang magtatayo nito? Dapat may guiding principle tayo. Ang guide po natin, si Lord. In our business, dapat po si Lord. Meron pong katapatan. Naalala ko po, nung nag-business po kami ni Ate Tess, bago po kami naman pumasok ng full-time sa ministry, nasa business po kami noon. May mga pagkakataon, nagkikilo kami ng mga asukal. Dapat po, kompleto sa timbang. Yung mga ganon, walang daya. Kasi po, we are using the principle of the Bible. Gusto po natin maging honest, gusto po natin maging tapat. Hindi po kami nagtitinda, nagkaroon po kami ng grocery, hindi po kami nagtinda ng sigarilyo, hindi po kami nagtinda ng alak. So, principle po kasi ang pinag-uusapan po dito. So, pwede kang pagtagumpayin ng Panginoon. Bakit? You are using God's principle. You are using the Word of God. Sa maraming bagay po mga kapatid, sa ating pong karir, sa ating pong mga pagpasok sa mga opisina, anumang mga bagay, yung mga business po natin and everything, ano po ba ang mga guiding principle na pinanghawakan po natin sa Bible? Alam po ninyo, pag pinanghawakan po ninyo Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, hindi po kayo mamamali. You will never go wrong when you obey the Word of God. Amen po ba? Kadalasan po iniisip natin, ay, malulugi ako pagka inuna ko si Lord. Naalala ko po yung aking kapatid, ang lakas po nilang magkatay po ng baboy. Alam po ba ninyo na pag nagkakatay po sila ng baboy, ng weekdays, halimbawa, Monday, nakakapagkatay po sila, nasa palengke po sila nakakapagkatay po sila ng mga 2 baboy. Let's say, ang kita sa isang baboy ay 1.5. At least kumikita sila ng 3,000 a day. Alam po ninyo, pag Sunday na meron pong simba, sabi niya, hindi ko maisara. Kasi mas malaki talaga ang kita ng Sunday. Biro po ninyo, yung normal day, nakakapagkatay ng 2. Pero pag Sunday, nakakapagkatay sila ng 7. So napakalaking difference po noon. Tama po ba? Parang panghihinayangan mo talaga. Napupunta ka ng church, samantalang kikita ka ng napakalaki ng Sunday. Pero dumating din po talaga sa point. Alam po ninyo, darating talaga yung time na si Lord, it's a challenge po tayo. Si Lord po, i-convict po talaga tayo. I-confront po tayo to make a decision. At naging involved po siya sa church. So kailangan na po niya isara ng Sunday, nasa church po kasi siya. Alam po ninyo, dinistribute na ng Panginoon Monday to Saturday yung kanya pong kita.
Hindi ka hahayaan ni Lord na malugi. Isipan lang po natin yan. So hinati-hati na ni Lord. Kung dalawa ang napapatay, baka Monday pa lang 4 na. So yung normal nila, 2. So ganun po magsaayos si Lord. Hindi po niya babaliin ang kanya pong salita. Kasi sabi niya, and all these things will be added unto you. So lagi pong may promise si Lord, pero meron pong premise. Ang premise, seek first His kingdom and His righteousness. Ang promise, and all these things shall be added unto you. So, that's how it is to partners with God. Yun po ang paraan ng pakikipag-partner sa Panginoon. Kanina nga po ulit, may nabanggit po si Ate Elsa. Kumusta po mga kapatid? Nangyari po ba? Salamat sa mga nangyari at natupad. Blessing po ng Panginoon po yan sa atin. Pero kung hindi, sikapin pa po natin talaga. Kaya nga po ang year declaration po natin for 2024 is what? Ano po? Natatandaan po ninyo? Intimacy. Yan, year of intimacy. Parang napansin ko, tandaan ninyo no? Year of intimacy. Mas maging malapit po tayo sa atin pong Panginoon. So, nagtataka tayo, bakit gusto talaga ng Panginoon na mag-involve? Bakit gusto ng Panginoon na nandyan po siya sa lahat po ng atin pong ginagawa? Bakit po? Kasi this is a good reason para maintindihan po natin because His way is the best way. Pwede po ba nating sabihin yan? His way is the best way. Nag-iisip po ba tayo? Bakit gusto ng Lord na siya ang in charge? Bakit gusto ng Panginoon involved siya sa akin? Because His way is the best way. Kahit nga po sa mga relationship, no? Kasi sinasabi natin, we are building our family, we are building our relationship. Kahit nga po sa ating family, sa relationship natin. O yung po mga gustong mag-asawa na, iniisip natin, bakit pati ba sa love life ko, si Lord may pakialam? Kasi nga po mga kapatid, nakikialam si Lord, gusto niya maging involved because His way is the best way. Tama po ba? Tama o correct? Correct. Check. So yun po yung unang bagay na makita po natin. So napaka-advantageous para po sa atin na makipag-partner po sa Panginoon. Ulitin ko po, not that we are using God, pero gusto po natin talaga lang maging masunurin po sa atin pong Panginoon. Amen. Ang pangalawa, okay pa po ba kayo mga kapatid? Napansin ko, habang kayo ay tutok na tutok sa akin, ganyan po yung gusto ko. Gusto ko magsalita na magsalita. Okay, mga 1 oras pa. Ang pangalawa po, God empowers us as we do our responsibility. If we partners with God, ito po yung atin pong pwedeng maging benefit. Ini-empower niya tayo as we do our responsibility. The same verse po mga kapatid. Unless the Lord builds the house, those who build it, sabihin nga po natin, those who build it, labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake. Sabihin nga po natin, stays awake. So, yung pong responsibility na ito mga kapatid, giving responsibility for our life, doesn't relieve us from our responsibility. Pagka ang God, kinukuha yung responsibility, siya yung naging in charge, hindi tayo nire-relieve in our responsibility. Kaya ko po pinaulit sa inyo yung mga salita po na yan. Sabi po, unless the Lord builds the house, those who build it. So, kailangan mo pa rin talagang magtayo. Kailangan mo pa rin talagang mag-labor. Kasi nga, partnership with God So, the moment po mga kapatid,
na gawin po natin yung part po natin, hindi po kinukondem po dito, hindi po kinukondem yung hard work. Tama po ba? Mapapansin po ninyo, wala naman pong pag-condemn dito sa hard work. Actually, sa Book of Proverbs, ang kinukondem po dyan, Ang kinukondem po dyan yung mga idol. Parang ayoko pong sabihin na masakit kasi pag sinabing tamad no? Ang kinukondem po dyan, tamad, yung mga idol. Pero pinopromote po dyan talaga ang hard work. So hindi po kinokontra yung sarili. Bigla po ako napatingin kay Jassel Grabe po yung mga ganito pong mga young people, yung willing po na magtrabaho at the same time nag-aaral. So dapat po pinagpe-pray po natin yung mga young people natin na pagpalain po ng Panginoon. So hindi po kinukondem ang hard work. Pinopromote pa nga po yan mga kapatid. Kaya po pag sinasabing tinitake ng Lord ang responsibility in charge, hindi po ibig sabihin wala ka ng trabaho. Ituloy pa rin po natin yung hard work, you still watch the city, pero ang Panginoon sinasamahan ka. You still work hard to build, pero kasama mo, this time kasama mo ang atin pong Panginoon. So hindi po tayo inaagawan ng trabaho ng Panginoon. Ito lang po ay pagbibigay po natin ng pag-i-endorse o pag-i-entrust natin sa Kanya ng mga bagay. Lord, I entrust to you everything. Nandito ako, gagawin ko yung part ko, pero alam ko, limited lang yung aking pwedeng magawa. Limited lang yung protection na aking magawa while I watch the city. Pero alam ko, Lord, ikaw ang magtatanggol, ikaw ang magpoprotekta, ikaw ang mag-iingat. Kayo ang may kapangyarihan na magbigay ng security. So, yun po mga kapatid ang kailangan po nating makita. Si Lord po ang nagbabakod niyan. Siya po ang nagbibigay po ng security. One time po, meron po ako nabasa na noong pong mahilig pa akong sumakay sa jeep. Nabasa niyo na po, ito yung mga sticker nakadikit sa salamin. Sabi, God is my co-pilot. Nabasa niyo na yan? Ano nabasa ninyo? Barya lang po sa umaga. Parang yun lang nabasa ninyo no? Pero malamang may nakabasa sa inyo na mga ganyan sa jeep. God is my co-pilot. Pero alam po ninyo, may progress yan nung mga sumunod na pagkakataon. Ano po yung progress na nakita nung gumawa ng sticker? Ang inilagay na niya, God is my pilot. Tayo lang po yung co-pilot. Siya po yung may overall control. Siya po yung pinamamahala po natin. May responsibility po tayo, pero alam po ninyo yung atin pong yung gusto po nating gawin na lahat-lahat na ibinuhos na po natin, it's a little thing na pwedeng magbago sa sitwasyon. Unlike kung ang Panginoon ang in charge po talaga sa atin pong gagawin. Ang number 3 and last na po ito mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, "Hay, salamat." O hindi kayo nagpasalamat, ibig sabihin gusto niyo pa talaga makinig. Yung iba kasi pag number 3, "Hay, salamat. Patapos na kami." Si Pastor laging hanggang 3 lang yan. 3 lang naman ang alam ni Pastor. Number 3 po natin, relying on God is the key to finding peace. Relying on God is the key to finding peace. Yung pagtitiwala daw po sa Panginoon, ito yung pinakasusi para mahanap natin ang kapayapaan. In verse 2, sabi po, "It is vain that you rise up early and go late at rest." Teka muna po mga kapatid. Bakit po ba kayo maagang gumigising? Ito po muna. Bakit kayo, para kanino kayo gumigising? Malamang para magkape, no? Nescafe yan
Pero ang magandang tanong po mga kapatid, bakit kayo gumigising ng sobrang aga? Kasi may work. Bakit ka naman kasi nagtatrabaho? Gusto mo kasing kumita. Gusto mong makaipon. Bakit gusto mong makaipon? Para mangyari naman yung aking mga dreams. Tama po ba? So, yun po yung bakit gumigising. Ito pa yung problema. Sabi, and go late to rest. Gabi ka na rin mamahinga. Sabihin mo sa katabi mo, huwag panay OT, bebe. Yung puro OT ka na lang. Samantalang yung OT mo, ano ba pinaghahandaan po natin sa mga OT natin? Starbucks. Ayan, panayang. Ano tong OT ko na to na 2 hours, pang Starbucks ko ito sa Saturday. So, sabi, and go late to rest, eating the bread of anxious toil. For he gives to his beloved sleep. Ang hirap po mga kapatid, yung pong mga ganito. Bakit po tayo maagang gumising, tapos late na natutulog? This is about too much expectation of self. Sobrang ang dami nating inaasahan na maiproduce ang ating sarili. Ulitin ko po, pinopromote po ng Bible ang hard work, pero pinopromote din po ng Panginoon ang rest. At pinagsasabihan din po tayo na wag mabalisa. Do not worry, do not be anxious. Sa totoo lang po, pagka sobrang aga po nating gumising at sobrang late na matulog, yan, dahil meron po tayong too much expectation of self, nauuwi din po yan sa pagkakaroon ng anxiety. Nagiging anxious din po tayo kasi nag-i-expect Ini-expect mo yung maraming mga bagay. So hindi relax yung isip natin, hindi relax yung ating katawan. Punong-puno po tayo ng alalahanin. Kaya sabi, you eat, di ba? You eat the bread of anxious toil. O parang nagba-backfire lang sa atin. Ang backfire niyan, more or less, sa isip po natin. Kung malakas ang ating katawan, baka caring-carry natin. Kaya ko naman, kahit na 12 hours magtrabaho, kaya nga natin. Pero ang madalas po na pagkakataon, ang pinahihirapan po niyan, yun naman pong ating isip. Nagkakaroon po tayo ng anxiety, nagkakaroon po tayo ng alalahanin. And eventually, pag may alalahanin ka, at peace ka ba? Payapa ka ba? Hindi. Madalas nakatingin ka sa kisame. Pati yung nababakbak na pintura, nakikita mo na. Kasi nga, dilat na dilat ang ating mata, hindi tayo makatulog. Iba po yung may hard work lang, pero payapa ang isip dahil pagod, payapa ka naman. Alam mo yung pagsemplang mo sa bed, tulog ka agad. Yung gano'n ngayon, kahit may nagkakagulo, kahit may nag-aaway sa labas ng bahay. Pero pag alam po ninyo yung punong-puno tayo ng anxiety, di ba ang dami nating ka-OA yan pag matutulog. Hindi ako makatulog, ang init, mga ganon. Hindi ako makatulog, ang tigas ng unan. Di ba? Yung mga ganon. Tingnan po ninyo yung mga walang alalahanin, kahit nga walang unan. Di ba? Kahit na ang tigas nung hinihigan, okay lang, nakakatulog, naghihilik pa. Walang kaarte-arte. Kasi nga po, wala po yung sinasabing anxious, yung pagiging balisa. Yan po yung magandang bagay. So too much expectation to self will lead you not to rely on God. So kaya po pinakamaganda is to rely on God because that is the key in finding rest, in finding peace. Ito po yung sabi po ng Panginoon sa bandang huli. For He gives to His beloved, ano yung binibigay?
Sabihin mo sa katabi mo, sleep. Ay, sabihin mo, ay, tulog ka na pala. Awake naman, awake. Dapat gumising po tayo mga kapatid. Nung isulat po ito ni Solomon, sobrang talino po niya. Pero sa totoo lang, may mga failure din po siya. Sobrang talino, alam po niya ito, but he failed to learn the lessons. Nabigo din po siya. Kaya po, nung isulat po niya, ito mga kapatid, malamang yung knowledge na yon, kailangan din po talaga nating matutunan, ipinapasa po sa atin. Kasi po, alam natin, si Solomon sobrang talino, pero naging reckless din po siya. While he is building, or he was building his family, alam po ninyo, hindi din po niya na-establish ang kanya pong family, yung kanya pong marriage, hindi din po niya na-establish, ang dami din po niya naging babae. Ayan. Yung kingdom na kanyang binibuild, divided kingdom. Pero alam po natin, he learned the lesson. At pinapasa po ito sa atin mga kapatid. Mahirap po kung alam po natin yung theory, but hindi natin ina-apply practically. So dapat po natin itong i-apply. I-apply po natin, pasama po tayo sa atin pong Panginoon. Habang ang lahat po ay nasa atmosphere po ng prayer, kausapin po natin si Lord. Ano mang dream ang meron po kayo for 2024? Ano man po ang pinapangarap po ninyo, ini-envision po ninyo for 2024, makipag-partner po tayo sa Panginoon. Anyayahan po natin ang Panginoon na maging bahagi at siya po ang maging in charge sa mga plano po natin sa atin pong buhay. Kung kayo po yon, kapatid, na sa sandali pong ito ay nagpapasama sa Panginoon at gusto po ninyo maging in charge ang Lord sa buhay po ninyo at sa mga pangarap po ninyo, pwede po kayong tumayo, sama-sama po tayo mananalangin. Kahit po yung ating mga ministry, mga bagay na ipinapanalangin natin, lalapit natin, gusto natin na pagtagumpayin yung ating mga cell group, yung mga bagay na ating ginagawa. Just come to God and ask Him to be your partner in your ministry, in your life, and in the things that you are building today. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa mga reminders po ninyo. Salamat po sa paalala ng inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa inyong pong pagtuturo sa amin. Nagpapasalamat po kami sa mga bagay na na-accomplish po ninyo, sa tulong po ninyo, sa grace po ninyo sa nakaraang taon. At heto na naman po kami, Lord, for 2024. Thank you, God, na alam po namin dahil po sa inyo, wala pong boundaries. We can dream dreams, oh God. Pwede po kaming mangarap, mga bagay po, Panginoon, pwedeng hindi pa nakita ng aming mga mata. Hindi pa narinig ng amin pong mga tenga, hindi pa sumasagi talaga sa aming mga isip. Mga bagay na tingin po namin imposible. Pero this year, nakikita po namin, Panginoon, dahil po bahagi ka ng plano po namin and you are in total control, pwede po namin ito, Panginoon, maabot by your grace. Samahan niyo po kami, Panginoon. Samahan po ninyo kami. Bigyan niyo po kami ng lakas. Empower us, O God. Hayaan po ninyo na ginagawa po namin ang mga bagay na ito at nangyayari ang mga dapat mangyari na merong joy, merong peace, at merong rest, Panginoon. At higit sa lahat, una po kayo sa buhay namin.
Salamat po, Panginoon, sa inyo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen.